May order tayo na isang cordless angle grinder, oh, na ito ay local lang. So i-unbox na natin to guys kasi ito mahalagang malaman to ng mga gustong bumili ng mga ganitong klaseng angle grinder, no. Cordless siya. Katulad ng mga drill na cordless. So siya naman is angle grinder. Guys, kung tinatanong niyo kung dapat ba na bumili, ito kasi guys local to, no. Ang binili ko is local. Ngayon guys, kung tatanungin nyo sa akin na lalo kung kayo ay baguhan lang at hindi naman wala kayong experience mga repair, pag tinanong nyo kung okay ba na bumili ng ganyan, ang pinakapayo ko guys is hindi siya worth it para doon sa mga baguhan, no, na bumibili ng mga piki siya guys kung tawagin, kasi piki ito na ano, angle grinder. Pero kung no choice ka naman talaga, dahil alam naman natin na mahirap ang buhay, so hindi naman pwedeng hindi talaga, no. Hindi naman nasa sayo yan kung gusto mong bumili. Pero guys, ang mga consequence sa mga katulad nito na binibili nyo, ayun guys, kung titingnan natin, no, ang papayat, no, mapayat siya. Pero yan ay walang epekto yan, no. Sasabihin ko sa inyo mamaya, ang kanyang charger is low, ano, napakaiksi. Ang kanya namang handle, ano talaga, ang gagaan. Yung kanya namang cover ay tama lang, pero hindi siya talaga yung makapal na makapal. Ang pinaka the best talaga dito guys is itong kanyang battery, no. Yun ang nagdadala. Kaya sinabi ko sa inyo na huwag kayong bumili ng piki guys, kasi ang mga battery nito, kahit sabihin pang max performance yan, no, ano ba yung stability niyan, dahil yan ay piki, asahan mo guys na yan ang pinakaunang bibigay. Kaya yun ang hindi ko ni-recommend sa inyo na bibili ng ganyan guys. Pero kung marunong kayo mag-repair ng mga battery guys, okay lang sa inyo bumili. Kasi ang performance kasi ng ating angle grinder, katulad nito guys, is ang motor nito is 21 volts, no, 12 volts at 21 volts, 18 volts. Ayun guys, piki pati yung kanyang desk. So, ngayon ang kanyang itsura, tingnan natin guys. Ayan guys, walang pangalan. Piki talaga, pero titingnan na lang natin to guys kasi wala siyang pangalan, pero okay naman yung anong itsura niya, no? Hindi naman siya ano. Kaya lang asahan natin ano, piki. Kasi ang piki is piki kahit anong gagawin. So, okay naman yung kanyang pindutan, medyo malambot. Ang kanyang pihitan medyo, pero normal yan guys, no, pagka pinihit mo ang isang 12 volts or 21 volts sa kanyang pressing up pressure plate is parang medyo magaspang ikutin, kasi nga ang kanyang motor guys is ano yan, may magnet yan, magnetic, anong tawag dyan, kaya medyo gumagaralgal yan pag iniikot mo minsan, unlike doon sa mga corded na mga angle grinder na matining lang. So ngayon, huwag natin patagalin pa, isusubok na natin to guys, no, sa kanyang battery. Siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys sa ating channel, please like and subscribe guys, no? Kasi alam naman natin ang inyong subscribe ay isang napakalaking tulong yan para sa katulad ng isang maliit na content creator. Maraming salamat guys.
So far guys, so good naman no, yung kanyang performance at maganda naman yung kanyang under. So hindi rin siya namamatay. Pero hindi ko alam guys kung kasi hindi pa natin nasubok talaga to sa mga pagkakating-kating. Kasi mayroon kasing iba guys na biglang namamatay. Yung namamatay, may namatay naman na ganito guys habang ginagamit nyo, yan po ay battery problem po yun. Hindi kaya ng battery, mahina or kaya namamatay siya, natutulog yung BMS. So ngayon tingnan mo guys, yung dalawang battery na kasama, magkaibang, hindi ko alam kung nakaligtaan nila yan or magkaiba ang tatak eh. So ngayon wala tayo ibang gagawin guys kasi natin napaandar naman to no. Ang pinakaunang gawin nyo guys pagka bumili kayo ng mga katulad nito no, piki, wala kayo ibang gagawin kundi tanggalin ninyo itong kanyang mga apat na tornilyo. So check natin agad bago natin isabak. Kahit sa mga angle grinder guys na binibili ninyo, mapa original man o mapa local, bilang isang maintenance protection, check nyo na. Kasi katulad yan guys kunti lang yung laman ng kunti lang yung laman ng grasa. So isin sa dahilan kung bakit garalgal din. Although hindi naman talaga 100% na siya ang dahilan sa garalgal, pero mas maiiwasan kasi ang pag-iinit ng ating mga gear, yung kanyang pinion, maging sa kanyang bevel gear, maiwasan yung pagkainit. So hindi siya madaling mapudpud kung mayroon siyang grasa parati. Ngayon dagdagan lang naman natin yan, wala naman tayo ibang gagawin yan guys kundi dagdagan natin yan. Hindi ko na binuksan ang motor niyan guys kasi ang motor niyan is okay naman no. So yun lang ang buksan nyo pagka bumili kayo ng mga ganitong klaseng grinder. Inulit ko, ang mga ganitong klaseng angle grinder ay hindi ito dapat pang bakbakan talaga. Kung ikaw ay kontraktor, mas mabuti na corded type na yung grinder na bibilhin mo. Pwede to pang pang support. Pero dapat yung mga original na rin. Maraming original guys na ganito na medyo mumura lang. Hindi ka well nun. Naglipa na ngayon yung mga ganyang Ang battery performance kasi nun is mas maganda kaysa ganitong klase. Mamaya guys, tignan natin. Buksan natin tong battery nito no. So at tabayanan nyo lang guys kung bakit ayaw kong i-recommend sa mga, lalo na sa hindi marunong mag-repair ng mga battery. So kaya walang battery na mabili, walang pang repair kit na mabili. Ang original kasi guys, ang binili mo mga ganitong angle grinder or cordless drill, ang battery kasi noon is maganda. So ang unit noon is mura lang kung tutuusin. Ang nagpapamahal talaga dyan is yung kanyang battery. Kasi guys, ang battery niyan ay napakamahal. Biruin mo yung 5 series na yan, kung binili mo yan ang original, mayroong tigi 1,000 niyan guys no. 1,000 mahigit sa mga branded talaga, 1,000 mahigit yan. Sa mga local naman is makabili ka lang ng mga 500, 400, 600. Pero mayroon dyan guys no, na hindi kilala gaano, pero maganda na ang battery. Research ko lang guys kung saan yung medyo maganda. So yun guys no, habang pinapaandar natin, wala naman tayong nakitang problema, umaandar naman siya at maganda rin ang kanyang tunog no. Maganda rin ang kanyang performance. Ngayon ang gagawin natin guys, buksan natin itong battery na ito. Ipakita ko sa inyo guys kung ano ang laman ng battery na ito, kung ano ang pagkakaiba doon sa mga battery na mga original. Kaya hindi ko kayo ini-encourage guys na bumili ng ganito. Pero kung kayo naman ay ang inyong budget ay budget friendly lang, so pwede naman to. So ang precaution na lang nito is iwasan yung ma-overcharge yung mga battery na katulad dito guys.
dapat may oras. Iwasan din yung panay sagad-sagad sa gamit nito kasi masisira kagad ang battery. Tingnan natin laman guys. Ayan oh. So unang bungad pa lang guys sa kanyang BMS ay may pagkakaiba na no. So wala siyang charging. Ang kanyang dalawang terminal ay negative positive lang talaga. Unlike sa iba guys na mayroong in, mayroong out. Sa kanya, kung saan yung in, doon din ang out. No? Kung ating makikita guys, wala yung kanyang charging. Ano? May charging kasi yan guys, kung saan siya mag-charge at saan siya mag-discharge. Pero ito guys, kung saan yung charge, nandoon din yung discharge niya. So ganun ang kaibahan guys ng mga original. Kung ating tingnan guys, kukuha tayo ng original na battery ng ating Theomon. Ito guys, mayroong maliit na hook. Kung makikita nyo guys, may tatlong hook yan, no? Yan. Positive. Positive yan. Tapos iyan, positive charge yan. Yung maliit na hook sa gitna. Yung dalawang hook na malaki sa bawat gilid, yan yung negative. At ito rin yung positive sa kabila, no? Yan, negative yan. Tapos ito yung positive. Yan ang discharge, out, or dyan mo gagamitin. Pag nag-charge ka naman dyan guys, ang charge niyan is ito, yan o, positive charge yan. So yan ang wala doon sa battery na binili natin. Which is, kung mayroong charger na iba na original, itong ganitong klaseng battery ay hindi mo pwedeng i-charge doon. Magagamit mo lang yung kanyang charger sa kasama niyang charger or kalok-alike na charger. Namimili ng charger to guys. Hindi to pwedeng i-charge doon sa mga original na disalpak, no? Yung buong isasalpak mo siya. Hindi siya gagana. So para lang sa kalaman. Pero sa mga iba guys, alam na nila yan, no? So itong ating tutorial guys is para lang to sa mga baguhan lang, no? Pero in fairness ang kanyang battery ay may pangalan guys, oh. So ating nakikita is 1200 milliamps nga ang nakalagay. So mahinang klase lang siya guys. Which is tama lang siya sa kanyang BMS. No? Ang kanyang BMS is so tamang-tama lang siya doon. So ngayon ibalik na natin to guys, no? So ayan na guys, no? Nakita na natin kung ano ang laman ng kanyang battery. At sa susunod na video guys, ipakita ko kung ano talaga ang pagkakaiba, no? Sa mga local at saka original ng mga battery. Between mo na doon. Battery pack na katulad nito. So hindi siya pwedeng, ayun, kita kalagay dyan guys kung ano mga nakasulat dyan. Huwag kayong maniwala, no? Kasi yan lang naman, itatak lang nila yan. Pero in fairness hindi naman siya ganun talaga kaano, kahit mumurahin siya. Ang presyo pala nito guys is 650, no? 650 lang ito. May dalawang battery na. May shipping. So, umabot ito ng 912. So, hindi na siya, no? Parang lang naman sa mga putol-putol ka ng mga PVC, mga kunting gairo sa bahay. Hindi na siya. Ayan guys, no, inuulit ko sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys sa ating channel, please like and subscribe Beams Channel TV. So until the next video guys, abangan nyo ang mga susunod nating kabanat. At huwag kayong makalimot guys na mag-like or mag-comment. Mas maganda nga guys kung sabihin nyo kung saan kayong lugar. Ako man ay excited din na malaman kung hanggang saan ang inabot ng ating video na ito. Wala tayong magawa guys kung talagang walang manonood, pero hope marami makapanood. Guys, maraming salamat. Bye-bye and God bless.